So, uh, ito pong passage na ito ay susi or key upang maunawaan natin yung buong Israel's prophetic history. Kaya napakahalaga po nitong passage na ito at dapat po natin maunawaan ito ng mabuti. No? Slide please, Brother Grant. Okay, so simulan po natin sa verse 24 ng Daniel chapter 9. So ang sabi po dito, 70 weeks have been decreed for your people and your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. So, 70 linggo ang panahong palugi sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ng kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitain at pangpahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. So, ang nagsasalita po dito ay si Angel Gabriel. Ito po ang context po ng mga verses na ito. Kinukorek po ni Angel Gabriel si Daniel sa misunderstanding ni Daniel about sa mga susunod na times. No? Kasi po akala ni Daniel pagkatapos ng 70 years nilang exile sa Babylon, akala po ni Daniel doon ay mag-i-start na po yung kingdom coming. No? Akala po ni Daniel simula na yung 70 weeks na judgment. So, pinaliwanag po dito ni Daniel ni Angel Gabriel na mali po siya ng pagkakaintindi. So, pag-aralan po natin ano po ba yung ibig sabihin, yung correction ni Gabriel kay Daniel. So, tingnan po natin. Okay. So, yung 70 weeks po na binention ni Angel Gabriel ay merong purpose. No? Yung 77s na yan. Meron po yung purpose. Anim po yung purpose na yan. No? Isa-isahin po natin. Una, to finish the transgression. No? Makikita po natin no, na yung pong transgression ay singular. Singular transgression. Hindi po ito yung lahat ng kasalanan ng Israel, but a particular sin of Israel, which is the rejection of the Messiah. Nung nagkatawang tao po si Jesus, nireject po ng Israel si Jesus as their Messiah. So yung age of the Gentiles po na sinasabi ni Angel Gabriel kay Daniel, magresulta po yun na yung buong Israel ay tatanggapin si Jesus as their Messiah. So yun po yung unang purpose. Ang second purpose po is to make an end of sin. No? Ito po ay general. Yung age na mination, yung 70 by 7 na mination po ni Angel Gabriel, ay dadalahin po ang Israel sa point of sinlessness. No? Pero siyempre, this will require na yung Israel ay mamuhay being glorified, no? In glorified state. No? Isibihin, resurrected bodies para sila po ay magiging sinless. So yun po yung number 2. So ibig sa end po ng 70 by 7 ito ay magiging sinless ang buong Israel. No? Number 3, to atone for Israel's sin.
ito pong age na ito na sinabi ni Angel Gabriel ay magsuserve as Israel's atonement for their sin, no? Under the old covenant. No? Kasi po ang Israel, nag-fail sila na i-keep yung old covenant. Kaya po nagresulta ito ng mga curses, period of curses. No? At ang tawag po doon ay Age of the Gentiles. At ito pong 70/7 na minention ni Angel Gabriel ay nakapaloob po sa Age of the Gentiles. Pang-apat po sabi, to bring everlasting righteousness. So, yung age po na darating sa bayan ng Israel ay dadalhin sila sa everlasting righteousness, which is a clear reference to the kingdom. No? Kasi po yung end of age, hahantong po sa arrival ng kingdom. No? Kaya makakaranas po sila ng everlasting righteousness. And then panglima po, to seal up prophecy. No? Na ibig sabihin po na yung end or kaganapan ng lahat ng prophecy. Kasi hindi na po sila kailangan. So, mawawala na po yung, aalisin na po yung mga prophecies na yan. Kasi pagdating po ng kingdom, ang lahat ng bagay ay malalaman na natin. At ang pang-anim po, a new temple to anoint the temple. Magkakaroon po ng bagong temple, which is anointed, no? Sa Jerusalem. Ang tawag po dito ay the Millennial Kingdom Temple. Ito po ay ma-anoint by the presence of Christ Himself, living sa Jerusalem. Mananahan po siya dun sa temple na yan. So, yun po yung anim. No? At matutupad po ang lahat ng ito after 70 weeks according to Gabriel. No? So, para po ma-make sense o maunawaan po natin ito, examine po natin yung Hebrew word na weeks para po i-clear up natin yung confusion. Next slide please, bro. Okay, so literally sinabi ni Angel Gabriel, 77s have been decreed for Israel. Okay? So traditionally po, ginagamit ng Israel yung word na Shabbat to refer a group of 7 days or 7 years. No? 7 days or 7 years. Next slide, bro, please. So, dahil nga kung 7 days lang, masyado pong maiksi yun by 70. No? So, ibig po sabihin, ang sinasabi po dito ni Gabriel ay 70 by 7 years, which is a total of 490 years in the age of the Gentiles, sa loob po ng age of the Gentile. Yung period po na yun. Next slide, please. Okay. So, yung age of the Gentiles po, nagsimula yan sa period, no, yung period na yan nagsimula noong i-conquer ni Nebuchadnezzar ang city of Jerusalem, which is around 605 BC. No? At sila po ay na-exile sa loob ng 70 years, which is kabayaran po dun sa mga lost Sabbaths, no? Sa kanilang lupain. Karoon po ng 70 years na Sabbath na dapat nilang ipagpahinga yung lupain, hindi po nila ginawa yun. So ito po yung payback. And of course, kasama na rin po dyan yung disobedience ng Israel sa Diyos. No? So yung 490 years na or 70/7 na tinutukoy ni Gabriel ay mag-i-start po yun kapag nagbigay na ng decree ang Babylon na ang Israel ay pwede nang bumalik sa kanilang lupa. So isipin, yung 70/7 na binanggit ni Gabriel, magsisimula po yun
after nung 70 years na exile ng Jerusalem sa Babylon. So kailangan po maging maingat tayo sa pag-interpret nito na hindi lang po tayo basta magbibilang forward, no? To finish 490 years until we arrive at Christ's second coming para simulan yung kingdom. So hindi po ganoon yung ating gagawin. No? Makikita po natin na meron po itong mga timeline, no? May mga period po ito. Next slide please, bro. Kaya sabi po sa verse 25 ng Daniel chapter 9, so you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks. Sabi, it will be built again with plaza and moat even in times of distress. So sa Tagalog, unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. So, si Gabriel, sinimula niyang bilangin yung ipaliwanag at bilangin yung 490 years sa several increments. No? May mga increments siya. Nagbigay siya ng mga historical markers, no? Para po maunawaan ni Daniel. No? Yung historical markers po na yun, para po mga distance markers yun kapag po tayo ay bumabiyahe ng malayo, lalo na sa mga highway. No? Makikita po natin sa daan, may mga distance markers sila para maunawaan natin kung gaano pa kalayo yung susunod na bayan, na gano'n. No? So ito pong markers na to na binigay ni Gabriel ay makakatulong para matrack natin yung paglipas ng 490 years. No? And we need to be very careful in the observation, no? Ng text. No? Si Gabriel po nagbigay siya ng 3 events or time markers sa dalawang span of time measured in periods of 7. Okay, so yung una pong event, yung decree ng rebuilding ng temple. Yung pangalawang event, yung cutting off the Messiah or yung pagkamatay ni Jesus. And yung third event na minention niya ay yung completion of the temple. So there are 2 spans of time with 7 sevens and 62 sevens. At itong dalawang time span na to, separated siya ng 3 events. No? Separated siya ng 3 events. Okay, so from the book of Ezra and Nehemiah, nakarecord po doon na ang Israel inabot ng 49 years sa pag-rebuild o construction ng temple, including the city walls. So from the decree of Cyrus to completion of the walls, 7 sevens or 49 years. Okay, so ulitin ko po. Sa magmula ng binigay yung decree hanggang sa completion, 7 sevens or 49 years. Okay, so inabot po ng 49 years yung construction. Ngayon, meron 62 sevens magmula sa completion ng construction hanggang sa kamatayan po ni Jesus, meron 62 sevens. Yun ang sabi ni Daniel sa verse 25. Hanggang sa mamatay si Jesus, there are 62 sevens. Next slide please. Kaya sabi po sa verse 26, then after the 62 weeks, the Messiah will be cut off. After the completion until the death of Jesus, no? and have nothing. And the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood, even to the end
there will be war, desolations are determined. So sa Tagalog, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at pagkakaroon ng digmaan at pagkawasa na itinakda ng Diyos. No, sa after ng completion ng walls at ng temple, hanggang sa kamatayan ni Jesus, there will be 62 sevens or 483 years. 62 times 7. No, at kapag tapos na po ng pagkamatayan ni Jesus, Jerusalem will be destroyed again. No? At ang sabi, the destruction will come like a flood, which is the Bible's term for an army overrun with great force. At ang sabi po na ni Josephus dito, yung historia, kaya po naganap ito dahil akala po ng Caesar nung time na to ay nagkakaroon po ng revolution. Kaya po ganito ang ginawa nila. No? So, ang sabi pa, the temple will be desolated. No? At ang lahat po ito nangyari noong 70 AD. After po ng crucifixion ni Jesus. Ang mga Romans po, sila po ang gumawa niya. Sinira nila yung temple completely. Yung prince who is to come na binanggit po dyan, siya po yung Antichrist. No? Pero hindi po siya lumabas at hindi po siya lumabas nung after nung kamatayan po ni Jesus. This is a different period. Lalabas po ito sa ibang period. Ito po ay although the same kingdom, no? Kung matatandaan po natin yung panaginip ni Nebuchadnezzar, yung in-interpret ni Daniel, merong 4 na kingdom na yung statue, no? Ibig sabihin, no, 4 na kingdom. So yung prince po, which is the Antichrist, mag-a-appear po yan sa 4th kingdom, which nag-start noong panahon ng Romans, noong Roman Empire. So, at the point ng kamatayan po ni Jesus, na-injure na ng Israel lahat, no? Yung total of 69 weeks na injure na lahat ng Israel yun. No? Except the final 7. Yung isang 7 na lang po na 7 years ang hindi pa nagaganap. Pero magtataka po tayo, no? Sabihin natin, magmula nung mamatay si Jesus, more than 2,000 years na ang lumilipas sa age of the Gentiles. At hindi pa rin bumabalik si Jesus. Hindi pa rin nangyayari yung kingdom coming. Paano natin ngayon sasabihin na hindi pa complete yung 490 years? Next slide, bro, please. Okay. So, ayon sa time markers na binigay ni Gabriel, from the decree up to the death of Jesus is 483 years, which is 69 sevens. So, meron pa tayo missing na 1 7-year period to count yung 490, yung 70 by 7. So, pag dumating yung final 7-year period, pagkatapos noon, babalik na po si Jesus. No? Which we call kingdom coming. No? Kingdom coming na po ang mangyayari sa earth. No? So, isipin natin, bakit hindi pa nangyayari ito? More than 490 years na yung lumipas. No? Magmula nang mamatay si Jesus, 1,000 of years na yung lumipas. So, tingnan po natin maigi kung ano yung sinasabi ni Gabriel. No? Next slide, please, bro. So, sabi po sa verse 27, ito po yung last verse natin. So, sabi dyan, and he will make a firm covenant with the many for 1 week. No? But in the middle of the week, no?
He will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the way of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. Tagalog, ang haring ito ay gagawin ng isang matibay na kasunduan sa maraming taon sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa taas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili po roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So, sinasabi po ni Gabriel na magkakaroon po ng covenant. No? Panibagong covenant. At ito ay mag-i-start doon sa final period, yung final 7 years ng sinasabi ni Gabriel. No? So, kung mapapansin po natin, wala pong connection. No? Yung event na ito na binabanggit ni Daniel sa sa verse 27 at doon sa death ni Jesus. So, ito ay separate event. Walang connection siya, no? So, ibig sabihin, meron pong gap. No? There is a gap in the timeline from Jesus' death at dito sa last 7-year period. No? So, since ng kamatayan po ni Jesus, nagkaroon po ng suspension, yung countdown na suspend. No? Nakapos yung clock until the prince makes a covenant. No? At pag nag-start na yung covenant, tatakbo na naman ulit yun. No? And yun yung final 7 years na tinatawag po natin tribulation period. No? Yung last 7 years, ang tawag po natin doon, tribulation period. Next slide, please, bro. So, yung covenant na gagawin ay papayagan na po yung sacrifice and grain offering ng mga Israelita. But sabi, at the midpoint, no, which is 3.5 years, iba-violate ng prince or the Antichrist yung kanyang covenant, yung kanilang covenant. At ipapatigin niya itong sacrifice and grain offering. Okay, so this sacrifice and grain offering will take place sa isang Jewish temple. So alam naman natin, as of this time, ay wala pa pong Jewish temple. No? At ang Temple Mount, which kung saan nakalocate yung Jewish temple yung dating Jewish temple, ay controlled ng Arabs, no? Ng mga taga-Jordan. So, para po maitayo, so kasi po kailangan talaga ng third temple, no? Para po maganap ang lahat ng ito. So, para po makapagtayo ng temple ang Israel muli, no? Sa Temple Mount, kailangan po nila ng powerful negotiator kasi po as of now meron pong the dome doon yung dome ng mga Muslim, no? At saka yung mosque, Al-Aqsa Mosque ba yan? Hindi ko matandaan, no? So hindi po pwedeng itayo yung temple doon ngayon kasi may mga nakatayong mosque and dome doon na tinayo ng mga Muslim. Kaya kailangan po ng isang powerful world leader para ma-negotiate po yung opportunity na yon. Kasi kailangan magtayo muna ng temple at pag nakapagtayo na ng temple, kailangan tsaka sila makakapag-start ng sacrifice. And as of now po, no, meron po tayong may mga impormasyon po tayo na ang Israel po is ready. Ready na po silang magpatakbo o magpalakad ulit ng temple, no? Napakarami po nating makikita sa balita na talaga pong ready na sila trabaho sa temple ulit. So, ang sabi po dito,
No? At the midpoint of tribulation, pagkatapos ng violation ng covenant, violate, pakitigil yung offering, no? Sabi, the priest will commit an abomination on the way. Ito po ay Jewish euphemism na yung abomination of the way, Jewish euphemism po ito ng highest point of the temple. No? At ito po si Antichrist. Ang mangyayari po kasi ganito, no? Si Antichrist, i-indwell siya ni Satan, no? At pupunta siya sa loob ng temple, i-declare niya yung sarili niya as God. No? So, ito po ay tatalakayin din natin, no? Ng mas malalim sa ibang aral. Sa ibang aral po, hindi po natin ito pwedeng talakayin dito na mas malalim. So, but kung may mga questions po kayo, pwede po kayo magtanong sa ibaba. So, as this final period ends, yung age of the Gentiles makukomplete na. No? Pag natapos na po itong 7 taon na to, completed na yung age of the Gentiles. Yung judgment against Israel, matatapos na rin. Babalik na po ang ating Panginoong Jesucristo at lulupigin niya na yung Antichrist. Next slide, bro. Okay, so ito po, no, yung 77s natin. So meron pong pause dun sa clock. No? Meron pause dun sa timeline. No? Ito pong pause na ito, hindi po ito na sabi ni Gabriel kay Daniel, no, sa Israel. Hindi po ito sinabi. Kasi yung pong pause na ito, hindi po intended ito sa Israel. Ito po ay kinailangan kasi meron pong kinailangan mangyari. No? Kasi po meron promise ang Diyos kay Abraham concerning other nations. No? Kaya ito pong pause na ito ay tinatawag nating church age. So, sinuspend po ng Diyos yung clock or yung timeline ng more than 2,000 years to make room for the church, no? To receive the new covenant. Ang purpose po niyang pause na yan ay para sa church. No? Pero yung itong final 7 years, hindi po dadanasin yan ng church. Hindi po dadanasin ng church yan. Hindi po ang church, tayo po kabilang ron, hindi po tayo destined sa wrath ng Diyos. Yung sa puot ng Diyos, hindi po tayo nakadestino dyan. We will be taken by the Lord before these final 7 years. Amen. At ang tawag po natin doon, rapture. So, hindi rin po natin tatalakayin ng malaliman yan dito. Meron po tayo separate na pag-aaral dyan tungkol po sa rapture. No? So, hindi po tayo mapapasama dyan kasi po tayo bride ng Christ. No? At hindi bilang bride, hindi po hahayaan ng ating Panginoon na yung kanyang bride ay maranasan yung puot ng Diyos. Kaya po hindi tayo kasali dyan sa last 7 years na yan kasi po talaga pong matindihan na ang kahirapang dadanasin ng tao sa panahon na yan. Next slide, bro. Okay, so ito na po yung ating final age of the Gentiles, no? Yung fullness. No? So makikita po natin dyan, yung nag-start po sa exile ng Babylon hanggang na-issue yung decree. So that is 7s. No? So hindi po yung kasama doon sa count ni Gabriel na 70. No? Nag-start po yung 70 after the decree issued. No? So after the decree was issued, babalik na Israel hanggang matapos yung walls, there are 7 sevens, 49 years. And then after the wars were finished, until the death of Jesus, there were 62 sevens. And then, from the cutoff of the Messiah,
until the covenant made na binabanggit sa verse 27, yun po yung post which is the church age. So nandyan po tayo ngayon sa timeline na yan. Nasa church age po tayo ngayon. At makikita nyo rin sa baba, dun sa slide natin, yung apat na kingdom na binanggit ko kanina. So tayo po ay nasa fourth kingdom. So, sa madaling salita, yung last 7 years ay hindi pa po nagaganap. So, future pa po yan. No? At meron po tayo separate na study tungkol po dyan. Kaya, abangan nyo lang po. Isa-isay po natin yan. Yung church age, i-discuss po natin yan. Yung rapture and yung tribulation. And yung kingdom na rin po. So, God's willing po, i-discuss po natin lahat yan in separate podcast. So, salamat